So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, bumababa po kasi yung quality ng usapan kapag ginagamitan po ng mga ad hominem na salita. At ang nakakalungkot nga po dito mga kababayan, no, itong si Amy Marcos po, sinimulan po kasi ng mga word na tulad ng lulong, tapos nung isang araw naman, dabuhalang sanggol, tsaka bonjing. Napaka-unbecoming po talaga nito ng mga ganyang klaseng mga salita, lalong-lalo na kung ito po ay magagaling no sa mga senador po natin, no. At syempre mga kababayan no, ang nakakatuwa dito no, nakakatuwa na nakakaasar. Nag-rest back. Rumest back po yung mga congressman po natin. Ngayon tinawag naman pong sandok si Amy Marcos. So ayan sila sabi ko eh, no? Sila po mga statement po sila. Ayan po kasi yung natututunan po ni Amy Marcos sa kakadikit po kay Daryl Yap. Yung paggamit nga po ng ad hominem at ulitin ko lang mga kababayan no, hindi po talaga bagay na gumamit po ng ganyang klaseng mga salita, lalong-lalo na sila po mataas po na public servant po ng Pilipinas. So ito tingnan niyo to no. Haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Kita nyo, di ba? Mga ganyang klase mga word no na dambuhalang sanggol, bonjing, lulong, no hindi po talaga bagay po ito, no. At si Amy Marcos lang gumagawa nito. Sa totoo lang, kung makapanglait si Amy Marcos, akala mo naman hindi mahaba yung baba niya. Na akala mo naman wala namang ilalait sa mukha niya. Kami po okay lang kami mga vlogger kami, naglalaitan kami. Hindi naman po kami public servant. Pero ito po kasi no, mga public servant po sila at elected officials po sila. Tapos maririnig natin ang ganyang klaseng mga salita. Lulong, bonjing, di ba? Dambuhalang sanggol. Na in the first place mga kababayan, alam naman po natin no, na sobrang sipag po ng mga congressman po natin sa paggawa ng batas. Alam niyo ko nung sinasabi ko dito no, napag-iiwanan po talaga yung Senado. So, kapag gumagawa kasi ng batas mga streetways, no, magkakaroon po ng version yung lower house, ito nga po yung Congress, at magkakaroon din po ng version yung Senado. So, sa dami po ng priority bills nga po na pinapagawa po ng ating Presidente Bongbong Marcos, lagi pong nauuna po ang mga congressman. Kaya nga hindi ko po maintindihan yung sinasabi ni Amy Marcos na mas maraming dapat unahin kaysa impeachment trial. Senado nga yung nahuhuli sa trabaho Yung mga congressman po natin, alam naman po natin no na masipag gumawa ng House Bill on time. On time gumawa ng batas. Namimigay pa ng tulong sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng ayuda. Ayun nga po yung point mga kababayan Okay lang sana na magreklamo sila na bakit inuuna pa yung iba kung nauhuli po sa trabaho yung mga congressman natin. Kayo mga senador ngayon walang kwenta kung tutuusin Pabigat kayo sa bansa At especially mga kababayan, no, itong mga senador po na to, wala naman po silang constituents. Kaya dapat nga po binubuwag nga po yan. So by the way mga kababayan, no, ayun nga po yung sinabi nga po ni Amy Marcos, dun po sa kanyang speech. Official speech po ito Nag-ad hominem po siya. So ngayon, syempre, sumagot naman po ngayon yung spokesperson nga po ng House na si Princess Abante. So sabi nga po ni Princess Abante, no, may mga congressman na nga daw po na tumatawag nga po kay Amy Marcos na huwag kang sasandok sa hindi mo kusina. Kasi nga po, ang gusto nga po ni Amy Marcos no, napalitan daw po si Martin Romualdez na in the first place, hindi naman po trabaho ng senador yan. Trabaho po ng mga congressman natin yan. Ito, panoorin natin to. And response of the House about this.
Well, I can only echo yung mga statements na rin po ng mga House leaders on Senator Imy's statements. Sabi na rin po ng ating mga House leaders, iba't ibang mga members ng House of Representatives na nagsabi na ang makakapagdikta lang kung sino ang mamumuno sa House of Representatives ay mga miyembro lamang ng House of Representatives. Hindi dapat to dinidiktahan ng kung sino man na hindi naman miyembro nito. Tapos nagsabi pa nga na huwag tayo makisandok sa hindi naman natin kusina. Ito po ay hindi nararapat para sa isang public official na gagawing magdedeklara ng mga ganong klaseng mga statements laban sa kapwa nilang public official, lalong-lalo na sa isang leader ng ibang institusyon. We've seen how the members of the House saw how the Speaker led the House in the 19th Congress. It's one of the most productive Congress in history. We've seen the trust rating of the House of Representatives rise under the leadership of Speaker Martin Romualdez, and members of the House still continues to support Speaker Martin Romualdez. And Oh. So ito ang sinasabi ko nga po, no, base na rin po sa statement nga po ni Princess Abante, itong 19th Congress nga po sa pamumuno nga ni Martin Romualdez, yung pinaka-produktibo nga po na congressman, no, na Congress, no, sa history ng Pilipinas. Tingnan ninyo yung tinatamasa po natin na pagbaba po ng presyo ng bigas, hindi yung 20 pesos yung regular na bigas sa merkado. Oh. Congressman po may gawa niyan. Si Martin Romualdez po gumawa niyan. Siya po yung nag-raid po, siya po yung kasama sa mga nag-raid sa mga kartel nga po ng bigas. Nagawa ba ng mga senador natin 'yon? Di ba hindi naman? Oh. At syempre po yung pag-allocate nga po ng budget sa mga ayuda. Mas produktibo din po yung mga congressman po dyan ngayon. And then, of course, sinabi ko nga po mga kababayan, kung paramihan lang po ng bill na ginawa, kung kukumpara po natin sa Senado at sa mga congressman, na pag-iiwanan po yung mga senador. Kaya medyo makapal lang po talaga ang mukha ni Amy Marcos na magsalita po ng ganyan. Actually, yung point natin dito, no, na nambuhalang sanggol, bonjing. Alam naman po natin na kay Martin Romualdez po yan patama eh. Huwag po tayo magtanga-tangahan dito, di ba? O, tanga ka kasi Amy, ganoon lang po yun. And by the way, yung mga kababayan, no, hindi po ginagamit yun ng House yung impeachment trial para po takutin yung kung sino man. Tandaan po natin, no, na may ebidensya po ang mga congressman natin kay Sara Duterte. Okay lang sana kung walang ebidensya, sabihin na nga natin na hinaharas eh. Yun nga lang po may ebidensya at ayaw nyo pasagutin si Sara sa impeachment trial. Parang naman nakakatarantado naman po talaga yun. O, di ba? So, ayun nga po yung point, no. Well, actually, no, yung paggamit naman po ng word na sandok. Alam naman po natin ibig sabihin ng sandok. Mahaba po yun. Mahaba. Oh. So, well, medyo ito yung sinasabi ko nga, no. Kapag ginamitan mo kasi ng ad hominem, talagang mapoprovoke din po yung kabila na gumamit din po ng ad hominem. No, which is, well, hindi naman rekta, no, na sinabi naman ng ni Princess Abante na mukhang sandok si Amy. Pero ang dami naman pwedeng gamitin na word, bakit sandok pa, no? Pero ayun nga yung point, di ba? Mukha kang sandok, Amy. So, well, kasi kung paggamit lang naman ng ad hominem, at least, yung ginamit po kasi ni Princess Abante na sandok, is metaphor. Diba? Meron siyang metaphor eh. Huwag kang sasandok sa hindi mo kusina. Kasi ganun po kasi ginagawa ni Amy. No, nagre-request siya na palitan daw po si Martin Romualdez na hindi mo naman teritoryo yan, hindi mo naman kusina yan. Ba't ka nakikisandok? At least yun merong metaphor. O, di ba? Pero itong ginawa kasi ni Amy, no, na nambuhalang sanggol, bonjing, hindi mo makuha yung connection eh. Pinilit lang po talagang gamitin sa kanyang statement eh. Tingnan nyo pakinggan nyo ulit, no, yung statement ni Amy Marcos. No? Ginamit niya yung word na bonjing at saka nambuhalang sanggol na hindi naman po umaakma dun sa sentence na ginamit niya. Pinilit niya po talagang i-connect. So hindi po metaphor ang tawag dun. Pang-iinsulto na po yun.
Walang yung itong Amy Marcos na to. Kaya nga ako mga kababayan, no, ito lang bago tayo magtapos, no. Maraming din po kasi mga loyalista ang nagalit po sa akin. Kasi nga, bakit ko daw po pinromote si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan ng eleksyon. O ngayon, tingnan nyo, ano nangyari? Ano nangyari sa alyansa ninyo? Oh, yung binoto ninyong alyansa na Erwin Tulfo tsaka Dito Lapid. Oh, ano nangyari? Oh, di ba? Wala, di ba? Umatras din, tumalikod din. Samantalang itong si Bam tsaka si Kiko, no? Alam na po natin yung political alignment ng mga yan. Anti-Duterte po yan. Well, anti-Marcos din sila. Pero sa ngayon, anti-Duterte po sila. Mas anti-Duterte po sila. Kaya hindi po ako nagsisi, no, na pinromote at binoto ko po yung dalawa po na yan. So yun mga kababayan, no. So kayo po, no, ano mga sabi nyo nga po dito sa patutsadahan nga po na paggamit nga po ng ad hominem words, no, ng mga mambabatas po natin. At syempre mga ka-streetwise, no, alam naman po natin kung kanino nagsimula yan eh. Si Amy nagsimula po niyan eh. Ganyan po talaga basta tatak Duterte. Di ba? So yun po, no. Sandok. So yun, nasa pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe po. Mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush.